Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Alas 7 po ng gabi rito, mga boss. Oo. Sumakit ang ulo ko dito sa naging sagot. Sa napakamadamdaming sagot. Itong si Sara Duterte kay Lisa Araneta, no? Magbigay ho tayo ng reaksyon, mga friend. Magbigay din kayo, ha? Ano lang to? 8 hours ago lang ho ito eh. Kanina pa ho ito, kanina pa itong umaga, kanina pa sana eh. Busy kasi. Pakinggan natin. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos Bilang tao, doon medyo sumakit na ulo ko. Bilang tao, parang ang nagsasalita ay Diyos, ah. Ha? Hindi, tuloy mo. na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, Tama yan. Pero may subalit eh. Bilang tao, karapatan ni unang ginang makaramdam ng galit. Tao ka lang eh, di ba? Pero siya yata, hindi yata tao to eh. Tuloy. ang Mamaya. kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Alam kaya ni itong si Sara ang sinasabi niya bilang tao? Ha? Mandato raw. Ano ba mandato mo? Ang alam ko, ang mandato ng pangalawang pangulo spare tire. Alam niya ng tatay mo. Dahil yun lang nang naging papel ni BP Leni Robredo nung nakapwesto ang tatay mo bilang pangulo. Di ba? Bilang tao. Tuloy. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng Alam mo pala yan bilang tao. Dapat nakatutok ka sa suliranin din sa West Philippine Sea ng bansa. Bilang tao. O, tuloy. pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Yun eh. Mahihirap nating kababayan naman. Yung mga mahihirap na kababayan na makakarinig nito, kuminsan eh, pagganahin nyo rin yung utak nyo, ha? O, tuloy mo. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Eh, tatay mo may kasalanan yan eh. Ang daming namatay, hindi naubos yan eh. Di ba? Bilang tao. Ha? Sabi ng tatay mo, 6 na buwan lang uubusin. 3 buwan lang nga yata, naging 6, hanggang naging 6 na taon, hindi naubos. Sa dami na nang namatay. May nagsasabing 30,000, may nagsasabing ano, kaya nga may kaso. Yung tatay mo, sa International Criminal Court, no? Bilang tao. Huwag mo sabihin kasalanan ng gobyerno ni Marcos. Eh, nung iniwan ng tatay mo, yung gobyerno, eh, windang na. Diba? Kumuha pa nga yung tatay mo, eh. Nag-advance pa ron sa helicopter, eh. Ng 2 bilyon, hindi na yata nabawi, di ba? Bilang tao. Tuloy. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating Ang dami nang naubos ninyo dyan. Yung NTFL kak ninyo nila, Batoy. Ha? Ilang bilyon na inubos nyo dyan. Hanggang ngayon, puro yan pa rin. Terorismo pa rin sinasabi mo bilang tao. Ha? Bilang tao. Dapat ang pagkaksayahan mo ng panahon, yung hinahawakan mong DepEd bilang tao. O, tuloy. ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin Yun lang hindi ko naiintindihan bilang tao. Tuloy. natin ang Pilipinas. Syukran. Syukan. Ha? Alam mo, Sara, bilang tao, alam nyo, bilang tao, tayo, tao. Di ba? Gaya niya, hindi yata tao to eh. Bilang tao, ha Sara, meron ka dapat, hindi ka dapat manhid
Bilang tao, meron ka dapat kahihiyan. Mga ganun. Bilang tao. Ngayon, kung di ka tao, marami naman na nagsasabi na sa tayo mo, Sara, dapat magbitaw ka na sa pwesto bilang kabinete nitong si Excellency. Dahil nga, bilang tao, dapat meron kang pakiramdam. Dapat hindi ka manhid. Oh. At saka yung sinasabi mong mandato mo, ikaw nga ay spare tire. No? Okay lang. Huwag kang magbitaw sa pagkapangulo dahil ibinoto ka sa pangalawang pangulo Pero yon bilang tao at miyembro ka ng kabinete ng boss mo na walang ginawa yung buong pamilya mo kung hindi murahin yung boss mo bilang tao, Sara, dapat magkusa ka ng magbitaw. Di ba mga tao? Ito namang si His Excellency, hindi ko rin alam kung ano ito bilang tao, dapat inaaway ka na, pinagre-resign ka na, kinukudita ka na, kung ano-ano na sinasabi sa'yo. Bilang tao, dapat alam mong gagawin mo bilang Pangulo ng Pilipinas. His Excellency ka pa naman di ba? Mga boss. Pero hindi Ewan ko sana magbago isip mo, His Excellency. Bilang tao naging yan na tuloy usapan natin bilang tao. Sumakit talaga ulo ko rito kay Sara Duterte bilang tao. Oo. Tama naman sabi niya, bilang tao, may damdamin na saktan si unang ginang. Pero wag niyang yung damdamin niya sa mandato ko. Mga ganun Lumayo na ng lumayo. At bandang huli, ang ginawa na nito si bilang tao, sinira niya na yung gobyerno ng boss niya. Dahil sinasabi niya na marami pang problema bilang tao, pagtaggutom, droga, yung terorismo bilang tao. Pero hindi niya nabanggit bilang tao yung nangyayaring napakalala doon sa mga kaibigan nilang inchik, nilang mag-aama bilang tao, mga friend. Ang dami na, Sara, bilang tao. Ang dami nang nagsasabing bumitaw ka na dahil kahiya-hiya na ang nangyayari. Oo, dahil yun nga, yung pamilya mo, kung ano-ano nang ginawa dito sa boss mo. Pero bilang tao, kung tao ka nga, dapat mayroon kang pakiramdam. Mayroon kang kahihiyan. Alam mo dapat, bilang tao. Ngayon kung wala ka nun, hindi ka tao. Di ba mga boss? Ano sa palagay nyo? Tama ba ako bilang tao? Bakit ulo ko? Yan ang ang basa ko dito sa Duterte, talagang hindi sila kailanman hihingi ng lalo itong mga anak ni Digong. Puro spoiled din, no? Diba? Grabe. Pero yun nga, Oy, Ipe! Ipe, Ang lupit, no? Kalahin mo, katagal na hinintay ang sagot ni Sara Duterte na yan sa sinabi ni Lisa Aranete. Yan lang pala ang sasabihin niya. Bilang tao, naintindihan ko ang damdamin mo. Pero, dapat sana wag mong inaano yung mandato at mag-usap na lang kaming dalawa ni Bongbong Marcos. Tibay, no? Alam mo, Sara, paano kayo mag-uusap ni Bongbong? Magkaiba kayo parang, kayo langit at impyerno. Langit at impyerno. Langit at lupa. Sino sa lupa, sino sa langit? Hindi ka naman papayag na ikaw sa lupa. Sa taas ng ere mo. Sara? Paano kayo magkakasundo? China ka. Siya, hindi. Bilang tao. Bilang tao, ano pag-uusapan ninyo ni His Excellency kung sakasakali, no? Alam mo, Sara, no, sa totoo lang, sobrang spoiled ka pa nga kayo dito kay His Excellency. Ewan ko rin, bilang tao, kung ano rin to. No? Mantakin mo, gaano ka ka-spoiled?
may sarili kang, kung si Bongbong merong Presidential Security Group, ikaw may Vice Presidential Security Group, 400 mahigit ang bodyguard mo. Oh, sweldo lang ng bodyguard mo bilang tao, lugmok na yung ano eh. Ha? Oh, napakalaki ng budget mo, malayong malayo kay BP Leni bilang tao. Ha? Bilang tao, dapat medyo, bilang tao, may kahihiyang ka naman, ganun. Diba? Bilang tao. Ano pa meron sa'yo bilang tao? Ha? Maski na ano, yan, marami nang nagsasabi, dapat ka nang bumitaw sa mga nangyayaring alitan sa inyo, ng mga ano mo, bilang tao. Oh. Ito namang si His Excellency bilang tao, talagang madiin na sinasabi niya sa harapan ng mga tao, hindi niya i-honor ang warrant of arrest ng ICC kung darating. Ng pating. Sana magbago pa yan, His Excellency bilang tao, ha? Kung sa nangyayari ngayon, talagang pinoproteksyonan mo pa yan, hindi ka tao. Magkulab na tayo, mga boss. Si Lisa Araneta, tao yan. May pakiramdam eh. Oo, marunong magalit at yun nga. Oo. Ewan ko yung asawa niya kung may pakiramdam at kung marunong magalit. Mukhang hindi. Oo. Mas pinagmumura na siya, pinoproteksyonan niya pa bilang tao. Magkulab na po tayo bilang tao. Jeng Ipa, meron, walang audio, sabi niya, meron. Kalat di Baya, shout out ha. Ewan ko sa'yo, na marami namang ano, wala. Ikaw lang naman, Jeng, ang hindi nakakarinig. Ako, inuulit ko, naririnig ko eh. Oo, may sound eh. Librado Ludovico, shout out ha. Bilang tao, napaka-importante yung kahihiyan sa isang tao. O, di ba? Ewan ko, yung mga miyembro nata na itong PDP na ito eh. Puro wala nang kahihiyan eh. Mantakin mo si Ipe. Ipe! Alam mo na palang hindi ka doktor, hindi ka abogado, hindi ka ininyero, wala namang pelikula dyan sa Senado. Ipi ka talaga eh, makulit ka eh. Ang galing nung kay, ang galing nung Claire, Attorney Claire, ang galing. Ha? Librado Ludovico, matagal nang hinahagupit ng Panginoon Diyos yan. Matagal na hinahagupit ng Panginoon Diyos yan. Kaso, hindi naman naniniwala sa Diyos. Dapat isama na nga Duterte Ning. Mabiyayang umaga, Karoke. And to all Karoke warriors, God bless po. Stay safe and healthy. Stay safe and healthy ka rin, Librado ha. Shout out Akira Milus. Sabi ni Kalat ni, oo. Good evening, Karoke, sabi niya. Sa nasabi ko na, basta pogi ay palaging ginagabi. Bombayin mo na, Karoke, sabi ni Kalat ni. Marilo Pabianak, shout out ha. Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Kasi po, hindi sila naniniwala sa Diyos. At pinapatay nga po mga missionaries doon. Mga missionaries, kaya sa underground na lang sila nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Tama po kayo, yung ginagawa lang sa atin, yung bombahin ng tubig, sobrang nakakahabag po tayo. Nakakahabag po tayo talaga. Ha? Kanina nga po, ask niya ako, boss ko, Mary, what is bangag? Nagkunwari po ako, di ko nakuha, tinatanong niya. Kasi, ramdam ko na nakakahiya po kasi nasa newspaper nila yung away nila sa atin. Sirang-sira po talagang imahe natin. Taimtim na panalangin po na dinggin ng Panginoon ang ating mga hinaing. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. Mumumug ako, masakit lalamunan ko, ukinawa niya pa. Marilo Pabian ulit to. Alam niyo po bang tinitibag nila ang mga simbahan doon, kaya talaga pong
magagalit ang langit sa kanila na piling nila mas nakakataas pa sila sa makapangyarihan Diyos nating lahat. O, ay, bugok pala talaga eh. Dapat eh, abutin nila yan. Percival Ulip, welcome to the club. Karma yan, Chekwa. Jaime Villapando, shout out. Good evening, Karox. Ang masasabi ko sa pagtakbo ni Philip Salvador, kung yung anak mo kay Chris, ipinaubaya mo kay Chris ang pagpapalaki, ito pa kayang bansa natin ang hindi mo pabayaan. Bugok. Galit si Jaime Villapando. Oo, talagang itong banat ni kang putik yan Ang tagal ko itong inintay. Bakit ulo ko? Ukinawa niya ba, ibe? Ito, maiya kayo. Ha? Ginawa ninyong yung Senado yan. Gagawa ng batas dyan, hindi pelikula, mga gago to. Kapal ng mukha. Tao ba kayo? Ha? Pero mas gunggong yung boboto sa inyo, sa totoo lang. Jaime Villapando ulit. Panibagong ex-convict na naman ang tatakbong senador. Yun na nga eh. Pero, tignan mo naman, Jaime. Saan naka-line up? Hindi talaga masisira yung tell me who your friends are and I will tell you who you are. Mismo, di ba mga boss? Same feather is the same bird. Ang sakit ulo ko. Tagyo mga to. Buisit. Jeng Ipaw. Takot si BBM kay Duterte dahil mabibisto ang pandaraya nila kay Lenin noong 2022 election. Hindi rin lang din maisiwalat ng basta-basta ni Tandang Digong dahil tiyak damay pati ang si Sara Kim. Di ba? Kaya nga bakit siya matatakot, di ba? Friend Sherwin Sabeda, shout out Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out. Mga boss. Sabi ni Friend Sherwin. Serox, mga Karoki Warriors, humihingi po ang inyong Tia Deli ng pasensya. Bakit na? Kasi ako po palagi ang may pinakamahabang talata. Na binabasa mo araw-araw. Pasensya na po kayo mga kawaryo sa inyong impong basyang. Di ko lang po kasi mapigilan ang sarili ko di makapagbulaslas ng dagok sa dibdib at kumukulong konsumisyon sa mga yawang visit. May ulo. Nakakarindi na po kasi sa utak ang mga pesting kurimaw. Sana lang po talagang isama na po silang malunod at malubog sa bansang wakang Chengwa. Mga visit. Galit ba ito? Talaga ng mga mukha nyo. Nakakatuyo na kayo ng dugo. Puro artista na. Puro artista laging target Senado. Kahit ubod nyo namang mga bobobo. Bakit? Senado ba ang sagot sa mga laos na inutil at mga buhayang magnanakaw? Yun nga siguro. Hoy, umayos ka nga ha. At tigilan nyo ng paggamit sa Diyos. Kilabutan nga kayong mga pesting yawa kayo. Sarap ninyong talagang pagkukutusan at pipitikin kayo ng mga lawlaw ninyong betlog at lubot. Mga buwisit, impong basyang lalayas na po. At talaga pong sobrang kumukulong dugo. Grabe po ang kilabot na nararamdaman ko, mga leche. Mahita ulo. Lahat ng emoji galit Dati nagtapatawa to ngayon mahita ulo. Rodelia Alpilor, shout out Totoo po balita niyan, Serox. Ayaw nilang ipaalam halos mga nangyayari sa kanila. Grabe po, hagupit sa kanila. Patunay lang na yan ang hagupit ng bathala sa kanila. Katakot-takot po na nakakapanglumo po talaga pag nakapanood ninyo. Totoo, di ba? Di po basta tubig. Putik po or malabong tubig ang rumaragasa talaga. Di ba? Yung mga
Yung mga sasakyan nga, inaanod eh. Parang mga, kala mo, mga laruan lang eh, di ba? Panoorin nyo kasi kayo mga incheck, panoorin nyo yung The Ten Commandments, maniwala na kayo sa Diyos. O, tignan nyo yung pero, lakas-lakas ng pero. Natalo ni Moises, tungkod lang ang hawak ni Moises. O, di ba? Nag-iisa pa siya, di ba? O, God moves in a very mysterious way kasi kaya masyadong mas magaling pa kayo sa Diyos, mga bugok. Ha? David Allen Mendoza, shout out. Hi Karoke, good evening po sa lahat. Ayan kasi masyadong sakim sa teritoryo ang China, kaya binigyan sila ng Diyos ng dilubyo. Kaya be careful what you wish for. O, di ba? Alejandro Bidad, shout out. Karoks, good morning. Dapat bumaba na ang Diyos. Bugbog na sa kagagamit mga politikong dugonggong at pagsasampin silang lahat. Kung maaawa ang Diyos, tawagin lang Senda taga sampal ng back-to-back expert si Chenda Jan Caro. Sabi, kung ako mag-aaral sa pagkadoktor ng psychiatric, pagdarating pa lang sila, sabihin ko agad, sekretary ko, ibigay mo na ang certificate nila, matagal na sila siraulo mga yan. Tanaw ko na ang mga pagmumukha, Judas, palayasin mo mga yan, baka masira pa ang machine ko. Layas, punyeta, makita ulo nito si Alejandro Bidad. Ay, magsasalabat ako talaga. Okinawa Japan. Inom kasi ako na inom ng malamig. Hindi ko matiis. Ay, init. Ted, shout out Ted. Ha? Sa mga naririnig ko at nababasa ko, Karoke, hindi lang daw tubig ang banta sa mundo, kundi sobrang init. Ang dagat ay tumataas ang level dahil sa unti-unting natutunaw ang mga glaciers. Ang araw ay painit ng painit dahil sa paubos na ang kanyang helium at hydrogen. Bilang gatong, ang mga tao naman dahil padami ng padami ay nababalahura ang mundo kaysa sa pag-ingatan ito. Gera doon, gera dito. Totoo, banta ng nuclear bomb, mga kalamidad tulad ng unti-unting paglubog ng lupain ng China at pagbaha sa kabayanan ay nangyayari din sa ibang bansa. Masasabi nating kaparusahan ng ating mahal na Diyos ang nangyayari, pero kalahati nito ay gawa ng tao at kalahati nito ay gawa ng tadhana. Hindi na daw tayo aabutin ng 1 bilyong years. At ang mga buhay sa mundo ay mawawala bago pa mawala ang mundo. Yan ang sabi ng mga dalubhasa sa science. Lalo sa lahat, ang artificial island ng West Philippine Sea ay unti-unti rin daw lulubog. Marupok daw kasi ang paggawa dahil sa korupsyon. Mabuti nga sa kanila, balasubas kasi ang China sa Asia. At saka alam mo, friend, Ted, pag made in China, hindi ako bumibili yan kasi mura. Oo. Pero mahinang klase. Di ba? Samuel Asper, shout out. I remember when Dolphy was asked why he doesn't run for any public position. His remark is, I don't know what to do if I win. Yun ang tayong nga. Ako rin. Shout out 3JC Hope. Sumagot si 3JC Hope. Pero iba na ngayon. Pag nanalo sila, they know exactly what to do. At yan ay magpakasasa sa kaban ng bayan at mamuhay ng grandiose, manatiling mangmang ang mga mangmang para sa susunod na eleksyon. Ang mga mangmang ay boboto uli
sa kanila. Sige nga, sabihin nyo kung mali ako. Tama ka. Normando Reyes, shout out. Mas mainam sana kung si Dingdong Dantes mas may experience sa public service. Oo, pwede. Si, ng pating, Daisy, SM Magallanes, shout out Kaya nga po, siguro, tinataboy na ng maraming ibang bansa ang mga citizen nila, gaya na lang sa atin. Nakakakuha sila ng birth certificate as Filipino citizen. Totoo. Amado Galang, shout out. Kaya gustong sakupin ng China Pilipinas, Karox, para makalipat sa Pilipinas ang mga Chinese dahil alam ni Xi Jinping lumulubog na ang China. Oh. Noel Tenko, shout out. Karoke, may ginagawa silang sariling araw. Nakabaon sa kanila sa China. Oh, sariling araw. Ko alam yun Ted ulit Magnanakaw ba si Philip Salvador? Bakit gustong magsenador? Sa bagay, yan naman ang qualification ng COMELEC. Magnanakaw, ex-convict, may sira sa ulo, mga taksil, may peking diploma, mga tanga, puwera si Senator Risa. Pag sinabi mong college graduate ka, sisipain ka ng COMELEC papuntang McDonald. Oy, COMELEC, putik yan. Mahiya kayo sa ewan ko. Dapat ang tao, sa totoo lang, mag-rally, palitan na yung mga nandiyan sa COMELEC, anak ng kamote. Ano ba? Diyos ko, wala na. Totong Gonzales, shout out. Good PM po, Xerox. Huwag naman sana lumubog, Xerox. Sana intayin nilang grupo ni Kimo at kapag naroon na sila, ay lumubog na agad para naman makaganti na tayo kay Kimo. God bless po, Xerox and family at sa mga ka-warriors. God bless, Totong Gonzales. Sumagot si 3JCO po. Oy, masama yan. Kahit pa walang hiya ang China, we should not wish evil on them. Let the Lord be the one to execute the parusa. O, diba? Edelberto Asuncion, shout out Nang magsabog ng katangahan, ito na naman. Nang magsabog ng katangahan sa mundo ng ibabaw, maraming sumalong Pilipino. Maaga silang nagising, Edelberto, ikaw naman. Sumagot naman si 3JCO po. Dala ng kahirapan sa buhay, yung mga butante, pinagbibili nila ang boto nila. Hindi nila kayang isipin na sa ginagawa nilang yun, yun ang sanhi ng kanilang walang katapusang paghihirap sa buhay. Kaya hindi sila umaasenso dahil yun ang gusto ng mga politiko, ang manatiling mangmang ang mga butante. Manatili silang mahirap dahil sa konting halaga, kayang-kaya na silang bilhin ng susunod pang mga eleksyon. Mismo. Ana Pelgo, shout out Tama talaga sinabi ni Kaper Silapid. Sila magkakagatan at magmumukha ang karnabal ang bansa kung ganyang klase ang mga politiko ang uupo sa gobyerno. Nabanggit mo, si Kapersi, siguro kung nabubuhay yun, talagang grabe ng hagak-gak sa mga nangyayari. Pero nandyan lang yan, di pa umakyat, nanonood siya kung ano mangyayari. Sa kanya halos nag-umpisa to lahat Ito naman kay Kibulog, nag-umpisa to nung nahuli si Senyor Aguila. Doon nabuksan. Oh, di ba? Kasi tinabaho ni Senator Risa Ontiveros yung si Senyor Aguila at katulong si Bato. Si Bato. Kaya ang mga na-permission nito ni Kibulog, lumapit kay Senadora Risa Ontiveros. And the rest is history. Wala na si Kibulog. Anapel ko ulit Sana yung mga kumakandidatong merong maganda to. Sana yung mga kumakandidato meron exam bago tanggapin ng COMELEC, parang entrance exam. Totoo. Dapat tsaka may kwalifikasyon, may diploma. Okay na, Japan, ewan ko ba ang klaseng bansa to, sa totoo lang.
3J po, sumagot na naman. Kahit pa may exam, kapag ang COMELEC kumulik, kahit sinong pasado sa exam, totoo yan, lalo na't malaki ang lagay. Tawa-tawa siya. Ang dapat pagsabihan ang mga botante, yung mga nasa laylayan, kasi sila ang nabibili at sila rin ang hindi makahintindi kung mabuti pa ang kandidato o hindi. Sila rin ang walang pakialam kung sino manalo. Kasi nga ang katwiran nila kahit naman sinong manalo, di pa rin magbabago ang kanilang buhay. Yan nga ang irony. Kaya hindi umuunlad ang kanilang buhay dahil binoboto nila ang nagpapahirap sa kanila. Totoo. Ha? Ang sarap makipag-collab sa inyo, totoo. Ha? Baling mahaba, di ba? Audi Galvez, welcome to the club. China is sinking because of their greed, conquering the West Philippine Sea, Japan and India, sovereign rights. Oh, di ba? Gago itong Japan natin, itong China natin. Friend Shervin sa PEDA ulit to. Xerox, konting pahabol lang po at magpapasintabi lang po ako sa iba pong mga artista. Di naman po nila lahat. Doon lang po sa mga yawa na tinamaan po ng opinion ni Impong Basyang. Peace po tayo. Bato sa langit, tamaan po. Huwag pong magalit. Inyo pong Tia Deli, masyado lang pong makulit. Prince Shervin ulit to. Ha? Kakapal naman po kasi talaga ng mga mukha ng mga yawa. Hindi na po talaga tinatablan ng hiya ang mga hudas na walang hiya. Pwe, mainit talaga ulo. Ha? Alam nyo, pagka wala kayong hiya, hindi kayo tao, di ba, BP? Ay, BP. Di ba, Sarah? Basta't ang tao walang hiya, hindi yan tao. Kasi napaka-importante sa tao, yung hiya. Oh. Masakit mapagsabihan ng walang hiya, di ba? Yung makapalamuka, manhid, yung sugapa, yun ang mga mahirap yan, mahirap tumatak sa pag para ka nang may sakit na tag ito. Para kang may sakit na ketong. Pagka malapit ka pa lang, yan yung sugapa, di ba? Pero mas nakakanin tanga. Oo. Yung mga tanga. Alam na nga nilang gunggong, boboto pa. O, di lang. Lord. Tulong po, Lord, sa bayang Pilipinas. At Ulalia, shout out. Sa Wiyon yan, Xerox. Mainstream media ng India. Kapani-paniwala, posible yan paglubog ng China. Paghandaan na natin ang pananakop ng China, hindi malayo. Good day, Xerox. God bless. God bless, Al Ulalia. Al Ulalia ulit to. Maliwanag na inciting to sedition issue kay Alvarez. Matibay ang ebidensya sa kanyang panawagang withdraw ng support sa militar kay BBM. Dapat siyang kasuhan, i-disbar at i-expel sa House of Representatives. Good day again, Xerox. Yun nga. Kaya sabi ko, pag yan, hindi nangyari ang sinasabi natin, Alulalia, mag-iisip na tayo ng bagong content. Para lang tayong tanga rito na dakdak ng dakdak sa isang excellency na hindi alam paano ang ginagawa niya bilang isang pinuno. Chief of all armed forces of the Philippines, anak ng patingo. Tapos ginaganyan ka lang nitong mga grupo ni Digong. Waka nga. Ano kalase, His Excellency? Sorry yun ang nangyayari, di ba? Meng, 350. Welcome to the club. Ito ang part ng vlog mo rin ang hinihintay ko, yung magbabasa ka ng mga comment. Kasi lahat ay may punto. At lahat tama. At iba ay nakakatawa. Pero may point. Oh, welcome to the club, Meng. Lily Chang, shout out kaya nga nananakop pa China dahil darating ang araw, lulubog na ang bansa nila. Dahil sa mga ginagawa nilang mga giant buildings or mega dikes na construction ng China.
yung mega dike na ginagawa ngayon sa China ay pinababagal ang takbo ng araw. Kaya hinihigop nito ang gravity at atmosphere, pero malaking banta daw sa posibleng paglubog ng mundo. They were creating the worst disaster in the world. Kaya dapat magtulong-tulong tayo pabagsakin ng China. Kaso, mailikas ng mga mamamayan nila ang lahat ng panig ng mundo. Kaya yung mga estudyanteng Chinese na nag-enroll sa Cagayan ay dapat i-deport. Dadagsain tayo ng mga inchik at aagawan tayo ng kalupaan. Dito naman yan magkakalat. Kaya gusto nila ang Chacha na pinondohan ng China para may karapatan silang ariin ang lupa. Magugulat lang tayo na ang mga Pilipino na ang magiging dayuhan sa sarili nating bayan. Kaya huwag tayong pagugoyo sa mga mangmang na senador. Ginagamit sila para lokohin ang sistema ng bansa. Kaya gusto nila ang maupo ay mga mahihina ang utak tulad ni Robin at Ipe. Mag-ingat po tayo. Kumikilos ang China sa China Smart Magic, di ba? Galing din nilili. Lahat naman magaling Lahat. Mel Gray Santos, shout out Di ko alam, di pa nare-realize ng China ang nangyayari sa kanila. Lindol, baha, winter storm, hailstorm, etc. Agaw pa rin ng mga teritoryo ang gawain. God bless, Karaoke. Ewan ko sa mga bugok na yan, oo. Hindi nga sila niniwala sa Diyos Raul Villanada, shout out Greetings Kuya Rox, sa inyong may bahay. God bless always. God bless, Raul. Raul Villanada nito. May mga nakaraang kalamidad na sa China. Kaya di pa sila kanya ganun na lang ang pagkagahaman nila sa resources ng Pilipinas. Wala na silang ipapakain sa mamayan nila. Di ba? Ang problema, Pilipinas ang napagtitripan ng mga bugok. Sumagot si 3J Siopo. Kinakaya lang ng China ang Pinas kasi nga yung huling presidente natin kiss ass. Bakit di nila magawa sa Taiwan? Kasi ang Taiwan lumalaban samantalang si Duterte pa ang nagsasabi noon na hindi tayo lalaban at maaari pa ang gawin tayong province ng China. Tao ba yan? Hindi tao. Asahan, hindi tao yan. Bilang tao, Danny Santos, shout out. Ang boboto kay Ipe Salvador, talagang tanga, ulul at walang katinuan. Patay tayo dyan. Niwala naman ako sa iyo dyan, Danny. Federico Mandak, shout out. Yang nangyayari na yan sa China ay unti-unting paglubog ng kanilang kalupaan ay dahil din sa tao. Ayan, nangyayari na din dito sa Maynila dahil ang reclamation sa Manila Bay ay lalong malulubog ang Metro Manila. Walang tatakbuhan ng tubig, baha sa Metro Manila dahil napakalawak ng reclamation. Totoo. Tuloy pa ba yan, Federico Manda? Kala ko pinatigil ni Excellency yan. Alam ng lahat yan, mga opisyal na nakaupo, na mangyayari na nga. Pero dahil sa kinang nasalapi, nabubulag sila at hindi sila nakikita, pati ng mga mangingisda dyan. Wala na ring pangisdaan. Kawawa talaga tayong mahihirap. Mismo, Federico. Magagaling yung mga binoboto ng mga gunggong. Diba? Federico Mandacol ito. Ganda siguro panoorin sa Senado mga artista na ito. Umpisahan si Robin, I move. Sasagot si Philip, I second the move. Sasagot si Willie, I third the move. Tapos si Jinggoy naman, pupukpukin yung martilyo. The session is recessed. Class dismissed. Tapos ang session, antay na lang. Antay na sila sa sweldo. Kuya-kuya-kuy na lang. Kwentuhan sila susunod na eksena. Good luck, bobotante. Kaawaan nyo sarili ninyo. Sa counting piso na natatanggap ninyo, milyones ang kukunin nila. Dinamay nyo pa kami.
Leche, puwe. Mainit ang ulo ni Federico Mandap. Alin tayo nak, shout out ha. Sin sina mag sina magising na ang sana magising na ang China sa kakahangad nila ng di nila pag may-ari. Sa kanila mismo may panganib na nakaabang. Hoy, Xi Jinping, asikasuhin mo na yan. Wag ang inaatupag mo yung pang-aagaw na yaman ng ibang bansa. Huwag kang swapang habang may oras ka pang ayusin ang problema mo dyan sa China. Huwag mong problemahin ang pagmamayari ng Pinas kasi wala kayong karapatan kung ano man ang gagawin ng Pinas sa pagmamayari nito para sa ikagaganda ng aming bansa. O, di ba? Wala, hindi papayag si Digong. Oo. Alin tayo mo nito. Sana si Jinping tumigil ka na sa pag-aangkin ng hindi iyo. At yan ay malaking problema na kinakaharap ninyo ngayon. Yan sana ang maging lesson sa inyo. Ang ginagawa ninyong di maganda sa kapitbahay ninyo na bansa. Si Halimaw na Digong ang singilin mo. Total yun naman ang kausap nyo noon. Hindi ang administrasyon ngayon. Totoo. Kaya nga hindi titigil yan, Duterte. Guguluhin talaga ng guguluhin niya si Bongbong. Oo. Alin tayo mo nito. Parang bata pa si Mayor Vico Tayroque. Di ko alam kung 35 years old na siya. Nagbakasyon lang po ako, tay, dito sa Pasig sa kapatid ko. Nagbabakasyon ka lang. Eto. Hilbert Simbahon. Welcome to the club. Hilbert Simbahon. Maraming Chinese namili ng lupa sa Pinas. Doble presyo. Doble presyo pa. Dapat bigyan pansin ng government natin. Yan. Benta niya na lang. Ewan ko, putis ng gobyerno to. 3JC ulit to. Hello, Sir Rox. Una sa lahat, hindi naman natin gustong lumubog ang China kahit ang kanilang leader bully ng Pinas. Kaya dapat din tayong manalangin para sa kanila. Kung ito ay parusa sa kanilang Diyos, siya lang ang nakakaalam. No one should wish evil on anyone. Diba? Cassandra Daisy, shout out ha. Ayos ang content mo, Mr. Rox. International news. Para hindi fake, China ay isang terorista sa West Philippine Sea kasi mayaman sa isda at gustong kontrol ang daan para mga barko. Sa mga barko. Nakita ng mga scientists natin na mga bugbog na ang mga corals natin at sinira na ang ng mga China. Para sa side nila gagawa ng coral para nasa kanila ang mga isda. God knows kung sino-sino ang mga abusado tulad ng China at mga DDS, di ba? Christian Cheng, shout out na ka. Matagal na pong lumubog ang ilang bahagi ng communist country, Chinghot, pero wala pa rin talagang kadala-dala ang mga swapang nasingkit. Mapagpalang PM po, Tatay Roque, and to all the viewers. Tay, bago po ako pumalaot sa aking mga komentaryo, nais ko po munang batiin ng happy, safe, healthy, and blessed born day po ang Real Philippine President, Attorney Beloved Beautiful Robredo. May all you have many more birthdays to come. Ay! Birthday ba niya? Happy birthday! BP Lenny Robredo. May you have many more birthdays to come. Yan ang politiko. Sayang! Tatangan nyo Nadamay pa kami.
Walang dinastiya, nagsilbi, lahat bago bumaba. Walang reklamo, walang daing, walang ano. O, ayan ang salin ko. Katinong tao, oh. Ginago nyo. Diyos na bahala sa inyo, yun lang yun. Marcelo Santa Ana, shout out. Magandang gabi, Karoke. Wow, ang ganda ng t-shirt mo. Ko naman, luma na yun. Christian Cheng ulit, oh. Sana po, Tyrox, ang masapul ng malaking ulan na ice ang pagmumukha ni Xi Jinping, the killer former president, and the rest of the gang. Katakot-takot na mga dalubuyong nangyayari sa communist country. Ninyong mga singot, wala pa rin kayong kadladala. Anong hinaantay ninyo? Ang tuluyang ma-demote sa mundo ang komunistang bansa ninyo. Ala, sige. Igi nyo lang ang pagsakop sa West Philippine Sea. Nang higupin kayo ng dagat ng West Philippine Sea, sige lang. Totoo. Manhid sila no? Gusto yung dagat, ayun, no? Nagkandalunod na sila Gusto pa rin. Christian Cheng ulit, At Tyrox, grabe naman po isang komento. Hindi naman po lahat ng mga artista are the same. May artista naman po na matino at maalam serbisyo publiko. If ang mga artista now na nasa gobyerno din lang naman, di hamak naman na mas maigi pa yung binanggit ng isang nag-comment. At least yung mga yun ang ibinoto nila at ipinaglaban yung politiko na transparent, may accountability, compassion, empathy at lahat-lahat ng mga adjective words. Yaw na po ako, Tay. Thanks po. Take care po kayo parati with your family. Take care, Christian Cheng Nak. 3J Siop ulit Si Rox, nanang ko po o bakit naman? Sabi ni Ipe, ang tagal daw niyang inantay ang pag-endorse sa kanya as a senatorial candidate. Talaga lang. Talaga bang nilulumpo ng mga mambubutas, mambabatas ang ating bansa? Grabe, sobra. Totoo. Hindi nyo talaga titigilan ng Pilipinas hanggat hindi nagdidelirio ang Pilipinas. Hilahod na ang bansa. Lulumpuhin nyo talaga mga halimaw. Mainit ang ulo. Mainit ang ulo. Marilo pa yan, Gang maglupasay tayo. Di sila maglulubay. Totoo yan. Sumagot kay 3J Siop. 3J Siop ulit, Si Rox, paano magiging epektibong senador sa mga kababayan natin? Siya mismo ang nagsabing hindi siya abogado, hindi siya doktor, hindi siya inhinyero. So, paano siya magiging effective servant of the country? Ang idol niya, si Bongo. Marami daw siyang natutunan kay Bongo. Ayan na nga ang warning niya sa atin. Marami siyang natutunan kay Bongo. Makita ulo ko talaga dito sa mga ano to. Buisit. DJ Show ulit, Nasabi ko na nga si Rox, ang dapat pagtuunan ng pansin ng oposisyon pag nagkampanya sila ang mga nasa laylayan. Kasi sila ang nakaka-dominate ng boto. Mas maraming nasa laylayan na botante. Kailangan ma-lecturean sila ng mabuti. Ipaintindi sa kanila ang kahalagahan ng kanilang kinabukasan na pati matinong Pilipino ay madadamay. Kailangan maintindihan ng mga nasa laylayan na hindi totoo ang sinasabing kahit sinong manalo o maupo sa posisyon ay ganun din naman ang magiging buhay nila. Maaring hindi agad-agad giginhawa ang buhay nila, pero para sa susunod na henerasyon na lang, diba? Ang problema to AJC Hope, yung Comelec, yan problemang malaki sa totoo lang. 3J Hope ulit, Maski panalo ka, nilang ipatalo diba? Yan si Grenchong, ngak-ngak, diba? 3J Show ulit. Si Rox, para sa akin, mas pabor na si Lenny ang pumalit kay Sara sa DepEd. Una, sayang yung budget na mapupunta kay Sara next year. 2 billion na wala namang significant project para sa mag-aaral, kundi toothbrush at lechon manok.
lechon manok. Meron pang may lechon manok na may tagi 1,000 pa yata, oo. Kaya kita mo, nung palakpak yung mga gumraduate, tapos Duterte, Duterte, di ba? Putik yan. Tuloy natin. Pangalawa, matino si Lenny, kahit hindi sila pareho ng morality ni BBM. Just for the sake of the children, isang sakripisyo ni Lenny na maiangat ang level ng edukasyon in the Philippines. Pangatlo, kahit paano magkakaroon ng balance sa administrasyon ni BBM. Di bali nang dinaya siya ni BBM para na lang sa bayan. Ako, pabor ako. Si Lenny ang DepEd. Pabor din ako dun. Ang problema, kung tatanggapin ni BP Lenny, di ba? Mission accomplished mga boss. Shout out Eman Escalona. Brother Elias Isyo. Adoracion de Maranan. Mirna Regalado. Shout out sa inyo mga friend. Boy Hong Kong Balong. Pag may time ka, tawag ka at magkakwentuhan tayo ha. God bless po. Hanggang bukas. Oo. Mga tao. Bilang tao. Bilang tao. Wag na wag po kayong mawawalan ng kahihiyan. Kredibilidad bilang tao, tawag dito, pakiramdam bilang tao, yung sabi ni Sarah yan, huwag kayong manhid bilang tao, huwag makapalang pagmumukha nyo bilang tao, magkaroon kayo ng tawag na delikadesa, di ba Sarah, bilang tao. Magandang gabi po mga boss, God bless. Hanggang bukas po muli bilang tao.